up to 1,288 diamonds sa Beyond the Clouds Kagura skin. Mangolekta lang ng Ancient Relics sa 11 Scrolls event from August 8 to September 4. Malapit na matapos to, guys. Kaya habol na kayo. Libreng skin din yan. Actually, pwede nga sila talaga collect ng Ancient Relics. Dun, in-game open yung MLBB app nyo. Kasi, ginawa mo ba yan, Papa Kulas? Oh, hindi, kasi daw Kagura eh. Oh, sayang. Kasi actually, pagka nakapag-collect ka ng Ancient Relics, tapos nabili mo na yung skin, meron mababalik sa'yo na diamonds. Kasi tinry ko siya. Kasi Kagura yung favorite ko. Okay. Tapos, Payo. parang hindi na ako Payong naghintay para kuha ng Ancient Relics. So, yung mga nakokolekt ko ngayon, nababalik yung diamonds. Okay, so yun nga, guys. Try nyo na. Balay nyo makakuha kayo ng libreng skin ni Kagura. And we are now heading to our game number 2 draft. At kung makikita natin, same na same. Walang binago ang bawat kupunan. Ang game lab. Pero sa Arco Kaito, tinanggal na nila si Capredi. Wala na muna dito si Fredrin. So, sabi nila, bibigay namin sa inyo yung Kaja. Try nyo. Try nyo. Try nyo. Bukan nyo. Pero Subukan ito, nyong sabi i-pick. ng Game Lab, okay, tanggalin nyo si Fredrin. Kukunin ulit namin to si Tarisla. Eh, syempre, sobrang logical nun para sa side ng Game Lab. Kasi ang ganda ng performance na pinakita dito ni Imbading kanina. Alam din natin na sabi nga ni Auntie, hindi na nakakapaglaro masyado si Imbading. Tas hindi talaga ito yung role niya. Pero nung ginamit niya itong Terizla, sobrang on point ng mga flicker penalty zone na pinapakita niya. Penalty zone. And ang sagot naman dito ng Arco Kaito, they still go with that Valentina. At eto, ang batang pasaway, ang batang makulit. Kasi Joy, at mukhang gusto niyang magsaya dito sa game number 2. And kung ako sa Game Lab, medyo mag-aalangan ako ngayon sa Farsa. Bakit? Kasi naandyan si Joy. Kasi pag tumayo doon, nag-feathered airstrike, pwede niyang ikot-ikutan lang eh. Ikot-ikutan lang. Tapos mag-sound trip lang siya doon pag electrifying beats niya eh. Pero, depende pa rin naman yan sa draft or gustong gawin ng Game Lab. It's either kunin nila agad yung pwedeng roamer na sa nila, okay, since open ng Kaja, kunin natin para nga naman sa Joy. Oo. Sabi dito ng Game Lab, makulit tong batang to eh. Suppress nga. Tali nga natin. Tatalihin nga natin natin tong bata na to. Hahatakin natin Hatakin yan. pa uwi. Oo. Pero ito, they still go with that Farsa ni Aizawa and hindi na tayo magtataka dahil signature na rin yan eh. Last season, gustong-gusto niya rin gamitin yan Oo nga, no? sa lahat Favorite ng niya yan. teams na nakalaban nila and kitang-kita naman ng resulta. Bumalik yung unkillable killer mage kanina. Yun talaga yung nangyari dito. Si Aizawa, pangalawang araw pa lang ng regular season, nagpapakitang gilas na ulit. Siyempre, MVP yan eh. May pinapangalagaan May pinapalaga ang reputasyon niyan. Oo. And speaking of reputation, kinuha nga naman yung Claude ni Yoktizi. Agaw pick to para sa side ng RRQ Kaito. And ang tatanggalin nila dito, ang feeling ko, the target nila, Yoktizi and Takinaga na lang. Gold lane nila jungler. Either assassin jungler ang tatanggalin nila ulit. Pwedeng yung Link, pwedeng yung Hayabusa, or kung tatanggalin nila yung Beatrix or Iritel na ginamit dito ni Yoktizi kanina. Actually, ang ganda nung ginawa dito ng RRQ Kaito. Kasi kahit na same bans, same 3 bans yung ginawa dito ng Game Lab, eh yung RRQ Kaito, finorce nila na magbago yung drafting pattern. Kumuha sila ng Joy, kinuha na nila agad yung Claude para hindi na iban ng side ng Game Lab. And now, ang iniipit nila dito si Takinaga. So tinanggalan sila ng Martes kasi isa rin yan sa ginagamit ni Takinaga last season dito sa MDL with that Martes jungle. And same draft pa rin or same band pa rin dito ang Game Lab. Grok pa rin ang kanilang tinanggal. And hindi na sila kailangan dito magtanggal ng gold laner dahil meron na. So ililimit na lang nila dito si Carl doon sa kanyang role. Either tanggalan sila, magtanggal dito ng pwedeng Kufra or pero yun nga, Brody ang tinanggal ng Arc Kaito sa kanilang side. But for the side of Game Lab, I think pwede tanggalin yung Kufra. Oo, pwedeng tanggalin dito ng Game Lab yung Kufra kasi possible na kumuha pa sila ng Assassin Jungler. Pero sa side din naman ng RRQ Kaito, medyo ganun din eh. Kailangan pa rin nila ng jungler or possible na Joy Knight din yung maging jungle nila. Medyo flexible pa yung draft dito ng RRQ Kaito. Pero sa side ng Game Lab, definite to na alam natin ang kailangan nila dito
gold lane, and jungler. And yun na nga, si Steve, last season, siya ay nag-average ng 7.41 assist per game. Doon na siya ay nasa Blacklist Academy. And talagang pinapakita ito ni Steve para sa side ng Game Lab na hindi kayo nagkamali. Hindi kayo nagkamali sa pagkuha sa akin. At yun na nga, nakuha rin natin na tinanggalan nga ng Kufra itong side ng RRQ Kaito. That leaves you to a roamer. Hindi mo na pwede magdigi dito dahil hindi naman natatanggal ang divine judgment ng isang Kaja. Pwede ako siguro dito. Angela? Feel ko Angela. Actually, yun nga iniisip ko, Angela, kasi ang Pwede lakas ng mag-Angela Angela eh. Joy eh, Oo. no? Pagka nagsama sila, sobrang lakas. Tapos yung shield naman, hindi na rin naman ganun maka-counter ng Game Lab. Kasi nakapag-pick na sila ng XP laner nila. So Yep. wala nang threat ng Esmeralda. If ever RRQ Kaito decides to pick Ay! up an Angela, pero hindi. Minotaur baka. daw ang sagot. Eto na nga, may kakaldag mamaya sa Land of Dawn. Kakalabog. Papakita na ni Carl kung sino siya talaga. And ang hinahanay lang natin dito, jungle and the gold laner. It's either Beatrix na lang din ang open or viable option for the side of Game Lab or gusto nila mag-stay sila sa Iritel. Pwede rin Pwede naman. din mag-Leslie. Oh. Ay, oo, pwede rin mag-Leslie dito ang si Yuktisi. Pero kasi si Takinaga last season, ginamit niya yung Kaja as jungle. Meron oo, silang game, meron din pala meron siyang game na ganon, ginamit niyang Kaja ng jungle. That's against Omega Neos, but ito yung Hayabusa ni Takinaga. Since open nga naman daw, bakit di ko na lang gamitin? Kung may makulit din na nagda-dash, which is the Joy, meron naman makulit na nagsha-shadow lang sa may gitna. At itong Hayabusa ni Takinaga. Ano kaya ang isasagot dito ng RRQ Kaito? Pwedeng jungle eh. Link. And pwede ding XP. So, possible na link. Pero kasi, kung Lance. Minotaur ka, gusto mo nang may mahihil ka din eh. Pwedeng Lance. Lance. Lance na talaga dito ang kukunin ng RRQ Kaito kasi that's gonna be an assassin versus assassin jungle. And lock and load. Baby, let's go. At sponsor natin dito, guys, ay ito na nga si Grab the Chance to win up to 1,288 diamonds sa Beyond the Clouds ni Kagura skin. Mangolekta lang ng Asian Relics sa Elven Scrolls event from August 8 to September 4. So, konti na lang ha. Bilisan nyo na, guys. Yeah. Isang ancient relic ay equivalent sa isang diamond. Ibig sabihin, kapag naka 1,288 ancient relics ka, libre na yung Kagura skin mo. Ay, Kaya, wow. guys, collect nyo na. Legit. Iko-collect ko na. Oo, i-collect mo na, Papa Kukuha K. na ako. Kasi, Sayang. binavouch ko yan. Ayan, May ayan. nakuha akong diamond pabalik. Ayun, So, hindi lang siya pambili ng skin. May Babalik yung diamond. May cashback? Oo, diamonds may back? cashback. Para makuha nyo din yung yung iba pang skin dun sa Ayan. collection na yun, di ba? Ayan, so hanggang September 4 na lang yan, guys. And we are now on the Land of Dawn, game number 2 between Game Lab and RRQ Kaito. Matatabla ba ng RRQ Kaito or tatapusin na ng Game Lab itong serye nila dito sa ating game number 2? Pansin ko ngayon yung rotation nila, medyo mas maingat. Ngayon yung pareho nating teams, wala muna masyadong Unlike kanina, parang no? aggression Oo. na pinapakita dito. Game Lab, kalmado. RRQ, kalmado. Parang ang sinasabi nila, kuha muna tayo ng objectives natin, guys. Hayaan muna natin yung isa't isa. Mamaya na yung bakbakan. Pero mukhang dito sa may bandang gitna, si Steve, pinupoke lang dito si Carl tsaka si Shocker dahil gusto nilang kunin yung Lito Wanderer. Oo, sa kanina, kita mo naman level 1 pa lang napauwi na si Shocker kanina. Oo. Kaya nakita natin dito sa game number 2, yun nga, tama ka doon, medyo nag-iingat na muna ang dalawang kupunan natin. Si Steve, kumukuha lang ng information kung nasaan na ba etong si Mark TV sa mapa. Pero mukhang mabibigyan na dito ni Carl at ni Shocker at nandun naman sa Izawa to the rescue at siya ay makakauwi or makakatakas din lang naman. Pero si Mark TV, kunti na lang, may level pa nito. Phantom Execution turn to dodge at siya ay mabibigyan. Pero yun lang, 1:1 trade at in favor ito sa side ng Game Lab. Why? Because jungle yung nakuha nila, which means lahat ng buff ay wala na.
Sabi ko sana kanina, grabe si Steve. Yung dodge-dodge niya dun sa mga puncture ni Mark Tizzy. Ang ganda sana, pero nahuli pa rin siya. Pero dahil may tore din dun, napabagsak dito si Mark Tizzy. So yun nga, nalugi dun yung RRQ dahil isang jungler to at mababawasan yung jungling time niya pag siya ay namamatay. Pero dito Game Lab, ang ganda nung pag-pull nila sa turtle. Pero mag-isa dito si Takinaga, papaki. Oo, nandiyan na yung members ng game na Aizawa, Imbading Steve, to the rescue na rin. Meron Divine Judgment, kinaya nga lang ni Shocker dito. Pero naandun, Penalty yung zone! Feathered airstrike, ginamit na nga at Takinaga, makakasecure dito ng turtle. Carl, Ayun na. looking really low at Vengeance. mapapatumba siya. Vengeance dito, ginamit na ni First, pero hinahabol pa rin siya. Imbading with another Flick. kill. At hahabulin pa si Shocker, maaabutan pa Oo, nga ay! kaya. And eto, si Steve na ang tatapos, pero si Mark Tizzy humahanap ng ganti. Steve dito, looking Bading, really low. Tamang dodge lang siya, pero mahuhuli pa rin naman siya doon ni Mark Tizzy. Grabe yung flicker. Grabe. Ang daming nag-flicker papunta doon kay Shocker para siya ay mapatumba. Pero ang ganda rin naman ng initiation coming in from Game Lab. Nakuha nila yung objectives, nakakuha sila ng kill, at medyo na-burn yung resources dito sa side ng Arcum Kaito, which is yung flicker ni Shocker at yung mga resources din na meron dito ang si Mark Tizzy. But still, this is still a close fight game. Si Shocker mabibigyan ng Ugni Shadow Kill. Dumikit si Carl. Nandun yung Feathered Airstrike. Mukhang mabibigyan. Pero may huli. Merong tali na magaganap. Pero mabakatakas pa ang dalawang members ng RRQ Kaito. Tamang recall mo, napauwi ng base. Mainit ang pareho nating team. Akala natin kanina, kalmalisyo sila ngayon. Pero sabi nila hindi. Dahil si Steve dito, lahat na makikita Oy! niya. And ito na naman, si Imbading, kung sino nga yung makita nila dito, talagang mabibigyan. Kaya Ferds, bawal ka daw lumalim, sabi ni Imbading. Bawal mag-cut doon Oo. sa kanyang lane. And speaking of Steve, makwento ko lang na mabilis. Dati nakas namin niingan si Steve sa isang community tournament. Ang tawag doon sa kanya ng fans si Steve, Steve Nash, kaya magaling siya mag-crossover. Yun ang tawag sa kanya. So, nabansagan siya. Dati kasi pala, Steve! Tas Steve Nash. Ngayon, Steve na lang. Steve na lang. Para cool. Para cool na. Cool kid. Kalmado. Kalmado lang. Oo. Chilling lang. Parang chilling yung ginagawa niya ngayon, di ba? Oo. Ngayon, hindi na siya masyadong papakitang gilas. Tawang dodge lang. Tamang touch lang. Iwas-iwas. Iwas lang. Kasi masakit eh. Oo, kalmado lang. Kalmado lang. Pero ito na ang Lord, or I mean, Turtle, na hinihila ng RQ kahit sa kanilang side. Pero naandun agad ang 5 miyembro or 4 na members ng game na kumukuha ng information. Pero may nabigyan doon ng kaldal doon sa iba. Pero may minutes late coming in. Pero makakuha ng Turtle ay si Mark Tizzy. Pero may isang kill nga naman doon si Carl. And good trade pa rin. Nakakuha ng Turtle ng RQ Kaito. Medyo lumalapit sila dito sa gold objective or sa economy. Hindi masyadong malaki yung kalamangan dito ng Game Lab in terms of gold. Pero kung makikita natin kanina doon, ang ganda nung ginawang pag-pull talaga ng RRQ Kaito pagdating doon sa Turtle. Kasi nga naman, alam nilang wala pa doon si Takinaga. Kumukuha pa ng buff. Pero dito sa may bandang gitna, mukhang may mangyayaring bakbakan pero hindi. Ang sabi ng RRQ, kukunin lang muna namin yung first tier turret nyo sa may bandang medallion. This exposes the jungle of Game Lab. Kala ko may magkakaroon ng bakbaka kasi nag-aabang yung 3 miyembro dito, sila Aizawa doon sa push. Pero ang ganda ng trade na yun, which open up the map for RRQ Kaito. Why? Kasi nabutas nila yung unang tower doon sa may gitna. At tapos nga naman sa may taas, butas na rin. Pero mas magiging favor to kung gusto pang mag-rotate ng maayos ng RRQ Kaito. Open up na yung middle lane. But meron pinasok doon sa may baba, Takinaga, tamang crossover lang. Mark Tizzy tatakyan, Torre, sila disengage muna. At nagmi-mirror nga naman ang Game Lab sa may taas. Babasagin din nila yung second turret sa may taas and that's going to be successful trade coming in. Ito na yung Game Lab na inaabangan natin or na-miss natin nung Season 1. Grabe yung gigil ng Game Lab doon dahil sabi nila, kung meron kayong gagawin dyan sa may bandang bottom lane, kami naman ang babasag dito. At 2 pa yung binasag nila, which gives them the top side of the map. Pero dito sa may bandang gitna, nag-aabangan na nga ang parehong koponan. Mark Tizzy, tamang puncture lang. Alam nila na may nag-aabang doon sa kaliwang eye bush. And nagpakita na nga dito yung members ng Game Lab. Pero Carl, mukhang may magiging engage na gagawin. Pero nga, ginagdagan dito ni Carl. May nahila
Divine Judgment na ginamit na nga dito. Feathered Airstrike nilatag na din. Pero si Yuk TZ ang makakabigay doon sa members ng RRQ Kaito. Imbading dito. Tamang zone lang. Pero si Shocker, meron siyang naagaw na Divine Judgment May dito. naagaw na Divine Judgment. Pero si Imbading, meron pang penalty zone. Ito ang sinasabi natin, may tatamaan mo ng Rainers. Apathy! Bullseye! Sabi ni Yuk TC. Tumba dito si Shocker sa may gitna at mukhang gusto nang kunin ng Game Lab ang middle turret. Pero sabi nila, teka lang, merong gumugusto. Si First gumamit na ng Vengeance. Hinahabol dito ni Yuk TC pero siya ay makakatakas. Grabe! Ang sakit ng sniper! Sobrang on point yung Renner's Apathy na nilatag dito ni Yuk TZ. Ang ganda din ng penalty zone na ginagawa dito ni Imbading. Oo, napaka-on point. Ito yung kanina pa niyang ginagawa actually nung game number 1 pa lang. And evidently, may nasuppress na Divine naman. Judgment na naman. Nilatag pa yung Feathered Airstrike. Tamang sniper lang para mapatumba yun ni Yuk TZ. And the TPs are coming out now. Overkill. Meron ng Divine Judgment, meron pang Ultimate ni Yuk TZ, meron pang Feathered Airstrike. Talagang hindi ka bubuhayin. Ito yung mga tipong hindi yung pwedeng makasabay sa kanto. Pag Bumangga, giba. Ang bumangga, giba. Pero ito, nag-mirror nga naman yung RRQ kada sa may taas. Yes, nabasag nila yung unang tore doon. Pero ang sagot ng Game Lab, una at pakalawang tore ang kukunin namin, which gives them a lot of space dito sa Land of Dawn. At ito na lang ang kanilang inaantay, yung middle turret or first tower sa may gitna. Unti-unti na lang gustong kunin ito para nga naman makuha nila at maagaw lahat ng resources na meron ang RRQ Kaito. Pero May merong Divine Judgment na naman. Nahatak dito si Ferds. Nilatag na yung Feathered Airstrike. Wala na rin namang mapapatumba. Pero si Takinaga mukhang nag-iintay. Pero mapapabak muna sila. May matatamaan ba Renner's Apathy? Hindi kakagat. Tamang basag lang dito sa may middle lane turret. Tamang normal lang itong si Yuk TC. Pero ito yung ginagawa talaga ng Game Lab kanina pa. Game number 1 pa lang, dinala nila yung Feathered Airstrike ginagamit ni Aizawa not to deal damage but to zone out members. Pero may gumamit ng Opening Shadow Kill. Ito naman, yung zone na meron ginagawa ni Aizawa. Hindi makapasok oh! Oh! Ang sakit ng sniper si Shocker dito. Mukhang mapapauwi. Members dito ng RRQ Kaito, mapapaback away na lang muna sila. Mukhang it's a free lord for the side of Game Lab. Pero iba ata yung plano dito ng Game Lab, no? Gusto talaga nilang basagin na tong middle lane Oo, turret. para mas maluwag nga naman. Si Shocker na shock eh. Tinawaan nung Renner's Apathy, talagang napauwi siya eh. At successful dito ang Game Lab na makuha yung Lord without any contest coming in from RRQ Kaito. This is a 6.5k gold lead in their hands. Ito yung Game Lab na pwede ka nang matakot dahil ito yung Game Lab na naghari noon sa amateur scenes at pinapakita nila, okay, wala si Havos pero naandito si Imbading para kami ay tulungan mabigyan ng hustisya! Tinamaan na penalty zone! Penalty zone, ginamit na nga dito ni Imbading. Pero may kakagat na naman na Renner's Apathy. Mukhang nakapag-practice to si Yuk TZ kasi mapapatumba niya na naman dun si Carl. Ang lambot tong baka. Kung sabi ni Joshi guys, dapat to well done. Ito medium rare. Medium rare. Medium rare to. Melts in your mouth. Melts in your mouth and it also melts the bullet of the Yuk TZ's Renner's Apathy. And talagang pinapakita dito ni Yuk TZ na hindi ako basta-basta, hindi lang Claude na alam ko rin gamitin to. Pati yung Opening Shadow Kill. Buti lang nakapag-vengeance dito si Ferds. Siya ay makakatakas pero ang Lord ay nasa taas na. Gusto nang basagin to ng Game Lab para mas lumuwag na. Pero ginamit penalty zone. Penalty zone, ginamit na nga sa kanila pero mukhang may mapapatumba. Si At si Steve ang mapapatumba dito. Si Ferds sumasayaw na. Members ng Game Lab, mukhang babasag lang muna sila ng tore dito sa may bandang gitna. Ayaw na nila ng another casualty sa side nila. A successful defense coming in for the side of RQ Kaito. Ooh! Harap-harapang 360 no-scope yung sniper dito ni Yuk TZ. And successful defense dito coming in from RQ Kaito. Ginamitan ng penalty zone yung Game Lab na ginaya ni Shocker. And successful sila doon, yes. But hanggang kailan? Hanggang kailan nila gagawin do? Hanggang kailan sila magiging successful doon sa initiation na yun? Kasi you only get that once, one time, pero it has to be right. Yeah.
Pero, papakay, nakita mo ba kanina yung play natin doon? Ayun na. Grabe! Naman Grabe, yung ang sakit! penalty zone! At may Ogi Shadow Kill pa nga, may makukuha pa ba si Shocker! dito? Ay mabibigyan ni Iba Ding, sumasayaw na yung bata, pero paatras yung sayaw dito ni Ferds dahil nandito na yung members ng Game Lab. Unti-unti na nilang sinasakop yung mapa ng RRQ Kaito. Grabe yung penalty zone ni Imbading dito. Kanina pa yung game number 1 eh. Talagang on point na on point. Lahat tinatamaan, dalawa, tatlo. Para Ay, dito, ang sakit na. nahatak na naman! Pero pumasok dito si Daiki, makukuha nga niya. Oy! Pero si Imbading, one last penalty zone bago ako mapabagsak. Feathered airstrike, ginamit na Takinaga. nga. Pero si Takinaga dito, may Ogi Shadow Kill pa. Tamang quad shadow palabas. Pero si Ferds, naghahabol. Ayun na. Gustong kumuha Yung ng bata, kill ng bata. Sumasayaw na. Aizawa mo ka mabibigyan. Pero hindi. Ay. Nandito si Yuk TZ as their backup. And Ayan. RRQ Kaito. Aalis na muna sila. Enough na yung nakuha nilang kills doon sa clash na yun. Ito, nagiging dangerous na rin ng RRQ Kaito. Yung Claude ni Daiki, nararamdaman na rin nila. Kapag pumasok itong si Imbading with that penalty zone, at si Steve using the Divine Judgment, yes, may suppress nga naman sila ng isa o dalawa using that penalty zone with ni Imbading with that Tarisla. Kaso si Daiki, masakit na rin eh. With that corrosion sight, Demon Hunter Sword and Golden Staff, yung Blazing Duet niya, umaaray na rin eh. Actually, sasabihin ko nga sana kanina, si Daiki hindi pa napapansin. Hindi pa siya showtime. Tapos, nung sasabihin ko pa lang, bigla niyang ginawa, pumasok with the Blazing Duet, nagkaroon ng 2 kills. So ngayon, he's standing Ayun, on a 2-0-0. At ngayon, yung bullets dito ni Daiki, sumasakit na din. Nararamdaman na to ni Imbading. Nagpapakita na dito si Daiki sa kanilang laban against Game Lab. Pero makikita natin si Shocker ginaya yung ultimate ni Imbading dito yung with that penalty zone. Pero ang gusto ng Game Lab ay itong Lord na ito. Pero may mag-engage yata. Papasok si Ferds. Spurs dito, gumamit na din ng Vengeance. Sumasayo na pero mahahatak siya with Ay! that Divine Patay! Judgment. At may feathered airstrike pang nilatag dito si Aizawa. Ngayon, ang members ng Game Lab ang Reset. may hawak ng Lord pero i-reset Ay! nila. Ang Pero ganda! ang ganda nung kaldag doon ni Carl. Tamang pasok with that Blazing Duet pero walang mapapabagsak dito si Daiki. Pero low Ang dito sakit si yung Imbading. TZ. Mukhang may babibigyan pero si Yuk TZ ang tatakot sa members ng RRQ Kaito para mapaatras sila. Ang ganda nung initiate ni Cardon with that flicker tapos kaldag. And then, kaso nga lang, binalikan siya ni Imbading. Sige, papasukin mo yung mga kakampi mo. Penalty zone naman ang isasagot ko sa'yo at ang sagot din ng Game Lab. Okay, amin tong Lord na ito at uunti-unti na namin kukunin lahat ng tore na meron kayo. Tama talaga yung sinasabi mo, Papa Kay. Sobrang yun na yun eh. Para sa side ng RRQ Kaito. Yung set na yun, Yup. 4-man, 5-man Four-man setup, setup. 4-man setup. Tapos ang ganda nung pasok ng Blazing Duet doon ni Daiki. But unfortunately, kayang i-sustain yun ng Game Lab. And yung positioning din ng Game Lab after silang makaldagan ng baka dito. Talagang umout sila kasi alam nila na may mga pasugod na members Oo. ng RRQ Kaito. So Game Lab, after that clash, sila pa rin ang nagwagi at nakakuha pa sila ng Lord. At ngayon, nagmamarcha na sila sa taas. Mukhang gusto na lang tapusin to. Kung gusto na tapusin to ng Game Lab at nandito na sa may taas ang Lord natin, si Ferds. Gusto nang i-damage o bawasan ang buhay ng Lord dito. Pero Feather Airstrike na naman to zone out the members. Pero may pumasok doon si Takinaga with that shadow kill. With that Divine Judgment at mukhang ngayon tower lock na si Shocker dito. Gumamit ng penalty zone. Talagang gusto pa Daiki. nilang bumase lock na dito ang Ay! Game Lab at Game Lab will take this series against RRQ Kaito. Game Lab, sabi ng Game Lab sa RRQ Kaito, welcome to our world. Hindi muna kami mag-bow down sa kingdom ng RRQ Kaito. They took the series with the sweep. At ito yung inaantay natin sa Game Lab. Yung delikado at nakakatakot na Game Lab. Parang nahanap na ng Game Lab yung groove nila. Parang sabi nila, Noha boss, no problem. No problem. Andito si Imbading at nakapag-practice na kami. Nakapag-practice Alam na namin na. yung mga mali namin from yesterday. So ngayon, yung threat na meron yung Game Lab, kahit sinong maglaro, kaya namin. Yun yung inaantay talaga natin sa nila. And syempre, give props pa rin to RRQ Kaito. Ang ganda pa rin nung pinakita nila. May mga setup sila na kulang lang. Yun na yun eh. Nandun eh. Yun na yun eh. Nandun na eh. Kulang lang sa follow-up.
although may damage yung mga kasama na sila, Daiki, meron ng damage. Although yung follow-up lang talaga is nakukulangan. But yung mga setup ni Carl is really on point din. Especially that 4-man setup from that Minotaur. That could have been a game changer Yeah. for the game number 2. Actually, akala ko magiging enough yung Blazing Duet doon. So, nung pagpasok doon ng Claude, parang sabi ko, ito na yon para sa RRQ. Kaya pa nilang i-extend yung laban na to. But unfortunately, hindi kumagat yung mga final bullets. So, nabigyan pa yung RRQ Kaido. And yeah, congratulations to Game Lab 2-0 sweep. At syempre, para bigyan tayo ng magandang explanation kung ano ang nangyari sa game number 2, pasok muna natin sa ating analyst, resident pretty girl at Yanara. Uy! Nandun ka na nga pala. Congratulations, Game Lab, for sweeping RRQ Kaito for a 2-0 matchup in their game number 1 for day 2 of the week 1 of MDL Philippines Season 2. Kaya naman ang ganda ng naging performance nila kasi ine-expect na natin no, na talagang makakapag-bounce back yung RRQ Kaito coming from that game number 1. But Game Lab, they just knew what to do, and that is to pick heroes that have been working for them for the very longest time. Binan yung Fred Rin nitong si Takinaga ng RRQ Kaito, which for me is a very wonderful ban, pero hindi nila naban yung Terizla nitong si Imbading. Tapos yung Aizawa, yung Farsa rather ni Aizawa, naging effective pa rin and wala silang binago that much. Aside from even their rotation, same pa rin. Kumbaga, ang pinaka-binago na lang talaga nila ay yung kanilang, kumbaga, plan, no? Na kung nung game number 1, ang plan nila is to get as much objective as they could kasi naka-Fred rin sila. In this specific game, medyo ni-ramp up nila yung pagkakaroon ng kill participation nitong si Takinaga, which gave him this 407 and a complete build na merong sobrang damage-oriented items kasi nga Hayabusa yung item nito. And kung titignan din naman natin, kumbaga better game to for RRQ Kaito kasi sinabi nga kanina ni Papa Kulas, no, na merong 4-man Minoan Fury set itong si Carl with his Minotaur. However, hindi pa naging enough yung damage output nila kasi nga mabilis nakapag-scale yung damage output dealers ng side ng Game Lab, which is why ito nga si Yuktizzy, siya yung naging ace natin with his Beatrix. Not only has he dealt enough damage output, nagkaroon din siya ng enough positioning. Kumbaga naging maganda yung lateral positioning. Wow! Naging maganda yung positioning niya kasi nakikita niya kung saan manggagaling yung mga kalaban, which gave him, wala siyang death at all sa game na yon. And kung titignan din natin, no, yung naging build output nitong si Steve ay nag-straight to fleeting time siya. And then, pagkatapos noon, nagbuo siya ng immortality. Why? Kasi confident si Steve na yung lead na meron sila will be more than enough for him to sustain all of the damage. Because ang nagtatangki lang naman ng damage ay si Imbading. But our MVP of the game ay si Hayabusa na jowa daw ni Kagura. Ganon. Kasi nga, naging maganda yung performance talaga ni Takinaga with this Hayabusa. Pinakita niya sa atin how flexible and versatile of a player he is because he adjusted from being a utility jungler to now being a damage jungler with his Hayabusa. 407 KDA. He got what they needed to get, but at the same time, in-ensure niya na may enough space yung team niya. Pinapatunayan talaga nitong si Takinaga and ng Game Lab as well as ng MDL in general na patuloy na umiikot ang meta na munti-unti na nating nakikita yung mga assassin and damage junglers again with the likes of the Hayabusa, the Lancelot, the Ling, and hindi na lang utility junglers yung nagli-lead. While this performance has been very good for the side of Takinaga, tignan natin kung paano nag-pan out yung kanyang movements. Kaya naman naka-first blood yung side ng RRQ towards Steve. However, Takinaga knew what to do and nagkaroon siya ng trades against the side of RRQ Kaito. Si Ferds with his Joy na nakita naman talaga natin na in the recent patches ni Nerf ay proven to be very difficult to handle and difficult to use kasi hindi na to yung Joy na kayang mag-burst down ng enough damage output all the time kasi bumaba yung magic output na meron ng isang Joy. However, also, meron din kasing threat with that Kaja
yung divine judgment coming from him. Kaya naman kung titignan din natin dito, yung rotation nila isn't anymore towards the gold lane kasi alam nila na merong enough space si Yuk TZ onto his Beatrix and grabe lagi yung pagkakakas niya ng Renner's Apathy kasi laging tumatama kahit gaano kalayo. Yung combination coming from Aizawa's feathered airstrike as well as the penalty zone coming from Imbading. Tapos, tatapusin ni Yuk TZ with his Renner's Apathy. Kabog ang performance ng Game Lab as they sweep RRQ Kaito. A very wonderful showing for both of these teams. And pinatunayan talaga nila na MDL Philippines ang hulmahan ng pinakamalalakas na Mobile Legends Bang Bang players sa buong mundo. Still, it is Game Lab that proceeded into this match. But however, kung titingnan natin, meron tayong Smarts Power All 99 kung saan makikita natin ng meron tayong power to do what we want. With 8 gigabytes for all sites and apps, you can power your play or watch, share, stream everything. You can also get a free Giga Arena ticket so you can unleash the inner gamer in you. This also comes with only TikTok and only text to all networks. All that power for 7 days for just 99 pesos. Load now. At alam kong medyo hiningal tayo, no? Sa mga nangyayari sa happenings today. Kaya naman, chillax lang muna tayo. And for now, let's go to a short break. Hinga tayo ng malalim. At abangan natin ang mga susunod na kabanata as MDL Philippines Season 2 comes back.